Yan mga ka-printing, uso na naman ng name tag. Paano mag-print ng back-to-back na almost sakto na dito sa Canon G1010. Sa mga estudyante, sa mga mami o daddy na gumagawa ng name tag para sa kanilang anak, panoodin nyo tong video ko. Ang ginamit ko ay Microsoft Word lang para makapag-print ng back-to-back na tulad nito. Yan. And welcome mga ka-printing, no, paano mag-print ng back-to-back. Pasukan na, uso na naman yung name tag. So ito, print to sa Canon G1010 back-to-back. So, pag sa Photoshop, no, madali lang kasi may mga ruler dyan, no. Makikita mo yan, masisenter mo. Dito sa, Word, tuturo ko, no. Kasi dito sa Photoshop, hindi naman lahat marunong sa Photoshop, no. Ayan, no. Kasi pwede kang mag-ano dyan ng ruler, no. Ayan yung center. Pero dito sa Word, eto, naglagay kasi ako ng ano rito eh. Yan. Turuan ko kayo paano ma-center, no? Insert kayo dito, maggawa kayo ng shape para makuha natin yung pinakagitna. Yan. So, naglagay ako ng ganyan. So, ang gitna niyan, etong may dot na green. Then, maglalagay ako ng maliit na line para maano yung gitna. Yan. So, yan yung gitna. Tapos, ilagay natin sa taas. Then, pwede na natin tong alisin. Then, ito, yung gitna niya, itong may dot na green, itatapat lang natin yan dyan para magitna siya. Yan. Yan. Ang tips ko lang, pag sa Canon G1010 o Canon G series printer, 2010, 3010, kahit 4010 siguro, ay meron kasi yan pagka letter size, meron siyang space na malaki sa kanan o kaliwa, no? Para yung size sa stapling, no? Pero sa A4, pwede mo siyang ma-center, no? Sa pag-print. Pero pag letter at saka long size, mahirap i-center kasi merong malaking space sa kanan or sa kaliwa. So, ang nire-recommend ko no pag gagawa ka ng name tag, gusto mo back to back, mas maganda kung A4 size ang gagamitin mo. Kung makapal, no, pwede yung double-sided photo paper. Yan. Tulad nito, 300 GSM kasi kaya namang ipid ng Canon G series kaya naman ipid ng Canon G series yung ganyang kakapal na papel. So, meron na tayong layout ng alisin ko to, no? Kasi yan. Pero pwede pa itong gamitin, no? Yung dito sa may baba. Yan. Kung marami kang ipiprint, no, di maglagay ka pa dyan ng copy. Tapos maglagay ka pa dito. Kung ibang design naman, isagad nyo na lang, no? Kasi kung mga ganyan-ganyan, naglalagay pa kayo ng ganyan, makakain lang yan ng space. Pwede nyo pang masiksik yung mailalagay nyo dyan. So, maglagay tayo ng blank, no? 300 GSM. Yan, double-sided photo paper. Yan. Yan, makapal to. Then, ilagay nyo lang dito sa printer. Yan, nakasaksak pala to sa power station, no? Yung ating printer. Ayan. Then, check muna natin kung talagang A4 size tong ating pinaka-paper, no? Size ng papel ay naka-letter size, dapat naka-A4. Yan. Then, so mali na yung natin, no? Mali na yung ating ilagay na center. So, ilagay lang natin. Ulitin natin. Ilagay ko lang yung line dito. Ulitin ko lang para makuha ko yung center. Yan, gawa ko dito ng linya. Ito pala, gawa ko tong shape na to. Sagad-sagad. Sagad sa dulo. Para makuha natin yung center. Yan. Then, ilagay natin yung linya na to dito.
Yan. So, center na. Then, ilagay na natin to rito. Yan. Back. Ayan, send to back. Then, yan. Kung gusto nyo pang marami. Then, pwede pang maglagay dito sa baba, no? Dalawa na lang ilagay ko, no? Para hindi aksayado sa ink. Kasi ano lang naman to, na demo. Then, print natin. Dapat yung canvas A4, no? Print. Tapos properties. Dapat naka A4. Pwedeng photo paper. Yan, depende dyan no, kung anong gusto nyong settings dyan. Tapos, ito, pwede kayong mag-adjust ng kulay dyan. Pero hindi na natin gagalawin. Dapat, naka-uncheck yung borderless printing. Kasi kung naka-check yan, mas lalaki pa yung name tag, yung piprint ninyo. Yan, pag ready na, okay, then click na yung print. Yan. Piprint na siya. Yan. Yan, kasi hindi naman lahat ay marunong sa Photoshop. Halimbawa, Canva, then ginawang JPEG or PDF. Pag JPEG, pwedeng insert dito sa Microsoft Word. Yan. Kasi ma-adjust mo pa. Pag PDF, kailangan mo ng PDF editor. Yan. Mas maganda siguro kung Canva nyo ginawa, i-save as nyo as PNG or JPEG. Kung gusto nyo i-print dito sa Microsoft Word. Kung marunong naman kayo mag-Photoshop, mas madali. Yan. Lumabas na, no? Paglabas niyan, ang lagay niyan sa printer, pag ganon. Yan. Then, print ulit. Tapos yung settings, check natin. Parehas lang. Same lang nung kanina. Then, print. Yan. Yan. Tayo natin matapos. Ito na yung ginawa natin, no? Namin. Ginawa ko pala. Ayan na yung ginawa ko. Tapos sticker. Ayan. So, ito na, oh. Back to back. Then, i-check natin, no? May konting difference yan kasi mahirap din naman siyang mai-perfect talaga na saktong-sakto. Pero, kung hindi nyo gagawin tong ginawa ko, maaaring mas malaki pa yung difference. Dito, kikita natin dito. Ito, magagamit pa to, no? Huwag nyo tatapon. Kasi ito yung... Medyo hindi ko pa dinikit, no? Para merong linya na pwedeng guide sa pagkakat. So, yan, no? Yan. May konti man difference, konting-konti lang, ayan. Pag kinat nyo, hindi na yan mahalata. Yan. Kaya kung ako sa inyo, pagka nagawa kayo ng layout, ng design, wag masyadong sagad to. Para hindi nababangas yung letra. Yan. May konting difference, pero tingnan nyo, napakaliit lang yan. Yan. O kung may dito konti lang yung difference, kasi ito yung linya, no? Yan.
Yan, pwede nang i-laminate. Ito yung laminator natin, no? Quap. So, yun lang po mga ka-printing, no? Yung mga bago na gustong mag-printing, no? Kahit sa bahay lang. Huwag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech. Yan, maraming salamat.